Sa kasaysayan ng American judicial system, ang mga kriminal na mag-asawa o magkasintahan ay palaging itinuturing na kabilang sa mga pinaka-nakakapagod. Ang karaniwang katangian ng mga mamamatay taong mag-asawa ay ang kanilang mga krimen ay kadalasan kinasasangkutan ng mga sexual na elemento kasama ang isang nangingibabaw na masunuring relasyon. Dahil dito, ang kanilang brutalidad at cold-bloodedness sa pagpapatupad ng kanilang mga krimen ay madalas na nakakatakot. Sina Gary Leigh Davis at Becky Fensham Davis ay isang ganoong kaso. Kaya ano nga ba ang ginawa nitong malupit na mag-asawang ito at kung sino ang mga kapuspalad na biktima ng notorious criminal duo na ito? Nagsisimula ang kwento sa Colorado, USA, kung saan ang karamihan sa lupain ay ginagamit para sa dry land farming o pag-aalaga ng mga hayop. Ang mga lokal na residente, pangunahing naghahanap buhay sa pagtatanim at pag-aani ng trigo, gayon din ng iba pang mga pananim na pang-agrikultura. Noong panahong iyon sa Arapahoe County, Colorado, ang pamilya ni Virginia May ay nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking sakahan ng trigo sa rehiyon. Si Virginia May, edad 34, ay ipinanganak at lumaki sa isang pamilyang magsasaka na ginugol ang kanyang buong pagkabata sa gitna ng walang katapusang mga taniman ng trigo. Siya ay inilarawan bilang isang masigla at mabait na batang babaeng may makinis na puting balat at gininto ang buhok. Magilyo pa siyang tinawag ng kanyang mga kaeskwela bilang prinsesa ng bayan dahil sa kanyang malambing na hitsura. Matapos graduate ng high school, pinili ni Virginia na wag nang pumasok sa university sa lungsod at nagpa siya na manatili sa bayan upang pamahalaan ng sakahan at ipagpatuloy ang tradisyon ng pagsasaka ng kanyang pamilya. Nang maglaon, nakilala ni Virginia ang isang mabait na binata. Nagpakasal sila at nagkaroon ng dalawang magagandang anak, isang 7 years old na anak na lalaki at isang 4 years old na anak na babae. Nanirahan si Virginia kasama ang kanyang asawa at dalawang anak sa family farm upang mapadali ang kanilang gawaing pagsasaka. Bagamat mahirap ang trabaho, napakasaya at mainit ang buhay ng kanyang pamilya. Iisipin ng sinuman na nagkaroon ng masagana, mapayapa at masayang buhay si Virginia. Gayunpaman, natapos ang lahat noong July 21, 1986. Noong umaga, sinabi ng asawa ni Virginia sa kanya na kailangan itong pumunta sa bayan upang kumuha ng ilang makinarya at mga buto para maghanda para sa nalalapit na pag-aani ng trigo. Ito ay isang taunang gawain tuwing panahon ng pag-aani. Kaya't si Virginia ay masayang inihatid ng tanaw ang asawa habang papaalis. Lingid sa kanyang kaalaman, ito na pala ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang pinakamamahal na asawa. Bandang alas 8 ng gabing yun, bumalik ang asawa ni Virginia pagkatapos ng isang araw na trabaho at nadatnan na lamang ang dalawang anak sa bahay. Ito ay kakaiba dahil si Virginia ay isang napakamapagmahal at maalalahaning ina. Hindi ito umaalis ng bahay nang hindi nakakahanap ng isang tao upang alagaan ng mga bata. Nang makita ang kanilang ama, sumugod ang dalawang bata na umiiyak sa takot. Nang magtanong siya, sinabi ng panganay na anak na kinuha ni Becky ang kanilang ina. Sa puntong ito, hinala ng mister na dinukot ang kanyang asawa, kaya't nagmadali siyang nagsumbong sa pulisya at sa loob ng ilang minuto, ang pangkat ng pagsisiyasat ay nasa bahay na ni Virginia at nagsimula ng paghahanap. Sa gabing yun, ang mga pulis at miyembro ng pamilyang May ay nagtungo sa bahay ni Becky, ang taong binanggit ng mga bata para magtanong kung nasaan na si Virginia. Si Becky ay hindi isang estranghero, ngunit ang kanilang kapitbahay na nakatira lamang ng 5 minutong biyahe mula sa sakahan ni Virginia. Nang ang mga pulis at ang asawa ni Virginia ay dumating sa kanyang bahay ng hating gabi, si Becky at ang kanyang asawa ay tila nalilito at hindi naiintindihan ng nangyayari. Gayunpaman, nakipagtulungan sila sa investigasyon. Matapos ang sunod-sunod na tanong ng pulisya, itinanggi ng mag-asawa ang anumang pagkakasangkot at sinabing wala silang alam tungkol sa pagkawala ni Virginia. Parehong naniniwala na ang mga salita ng mga bata ay hindi mapagkakatiwalaan at nagbanta pa na ididemanda ang pamilyang May
dahil sa paninirang puri. Gayunpaman, kilala ng mga lokal na residente, sina Becky Fincham Davis at ang kanyang asawang si Gary Lee Davis. Bilang sila ay madalas na inilalarawan bilang lubhang kakaiba. Ang balita ng pagkawala ni Virginia ay mabilis na kumalat sa buong lugar at dumating ang kanyang pamilya sa pinangyarihan upang tumulong sa paghahanap. Sa puntong ito, ang hipag ni Virginia, si Sue McLennan, ay nagbigay sa pulisya ng mahalagang impormasyon. Ilang araw bago nito, si Sue McLennan ay nakatanggap ng tawag sa telepono mula kay Becky na nagtatanong kung nasa bahay ba ang kanyang asawa. Nang sinabi ni Sue na wala, nag-alok si Becky na magdadala ng mga lumang damit para sa mga anak ni Sue. Maya-maya pa, dumating si Becky sa bahay ni Sue, ngunit wala itong dalang anumang damit tulad ng kanyang sinabi. Habang nasa loob ng bahay si Becky, nanatili sa labas si Gary sa loob ng sasakyan. Sa sandaling yun, dumating din ang isang binayarang karpentero para magtrabaho sa bakuran ni Sue. Pagkatapos ng isang tasa ng tsaa, umalis si Becky nang hindi binanggit ang mga damit, kaya't naramdaman ni Sue na parang may mali. Ang isa pang saksi ay nagulat na habang nagtatrabaho sa isang bakod kasama si Gary, palagi nitong pinag-uusapan sina Virginia May at Sue McLennan. Pinupuri sila bilang silim at talagang kaakit-akit. Sa isang punto, nagpakita pa si Gary ng masamang pag-uugali sa pamamagitan ng paglalantad ng kanyang ari na nakaharap sa bahay ni Virginia. Sa lahat ng mga clues na ito at ang matatag na mga pahayag mula sa parehong mga bata, inaresto ng pulisya sina Becky Fincham Davis at Gary Lee Davis. Sa oras na ito, naalala ng isa pang saksi na nagngangalang Tammy na noong July 18, 1986, huminto ang isang mag-asawang nakakotse sa tarangkahan ng kanyang farm sa timog ng Wagons. Noong una, inakala ni Tammy na sila ay mga ordinaryong dumadaan lamang at huminto upang magtanong ng mga direksyon. Ang dami na kasing taong naligaw sa kalsadang yun dati. Pero parang iba ang mag-asawang ito. Nakaramdam si Tammy ng kakaiba sa kanila. Habang nakaupo si Missy sa driver's seat at nagtatanong ng direksyon, bumaba ng kotse ang asawang lalaki at hindi maipaliwanag na lumipat sa likuran ni Tammy. Nang lumabas ang asawa ni Tammy, nagmamadaling bumalik ang lalaki sa kotse at umalis ang mag-asawa bago pa makuha ang direksyon. Bukod pa rito, sinabi ni Tammy na paulit-ulit na nagtanong ang asawang babae kung nasa bahay ba ang kanyang asawa sa kanilang pag-uusap. Hindi man alam ni Tammy ang tunay nilang intensyon, masama ang pakiramdam niya sa kanila. Nang maglaon, kinumpirma niya na ang mga kakaibang mag-asawang yon ay sina Becky Davis at Gary Davis. Balik sa mag-asawang Gary at Becky, na ngayon ay nasa kustodiya ng pulisya. Hindi direktang sinagot ni Gary ang mga tanong ng mga otoridad at tila pinapatagal lamang ang oras. Hiniling din sa kanya ng pulisya na sumailalim sa lie detector test at gaya ng hinala nila, bumagsak si Gary sa mga pagsusulit na ito. Sa wakas, sa pamamagitan ng mga diskarte ng interogasyon ng pulisya, inamin niya ang kanyang pagkakasangkot at sinabi na maaaring buhay pa si Virginia at nangangailangan ng tulong medikal. Hiniling ng pulisya na ibigay niya ang kasalukuyang lokasyon ni Virginia. Ngunit si Gary ay isang matalino at tusong kriminal. Iminungkahi niya ang isang deal upang ibunyag ang kinaroroonan ni Virginia bilang kapalit para hindi siya maharap sa parusang bitay. Mabilis na umalis ang pangkat ng pulisya. Sinusunod ang mga direksyon ni Gary na humantong sa kanila sa isang napakalawak na sakahan ng triko, 40 kilometers sa kanluran ng Arapahoe County. Dahil sa napakalawak na search area, mahigit 30 pulis at mga volunteers ang nakiisa sa paghahanap. Umaasang ligtas pa rin ang biktima. Ang paghahanap ay tumagal ng 4 na oras at sa pagsisikap ng lahat, sa wakas ay natagpuan nila si Virginia May. Ngunit noong panahong yun, siya ay isang bangkay na lamang. Ang mga resulta ng autopsy ay nagpakita na ang ina ng 2 anak ay nagtiis ng isang napakalupit na katapusan. Walang awang paulit-ulit siyang hinalay at binaril ng 14 na beses. Hindi mapigilang umiyak ng asawa ni Virginia nang makita ang katawan ng kanyang asawa.
Sinisisi ang sarili dahil hindi niya nagawang protektahan ang kanyang pamilya. Matapos makumpleto ang autopsy, pinayagan ng pulisya ang pamilya na kunin ang katawan ni Virginia May para sa libing. Nadurog ang puso ng lahat sa pagpanaw ng mabait na babaeng ito. Si Gary Davis ay opisyal na naging pangunahing salarin ng kaso at nagsimulang tumuon ng pulisya sa pagsisiyasat sa kanyang personal na buhay at mga motibo. Si Gary Lee Davis na isinilang noong 1944 ay pangalawang anak na lalaki sa isang pamilyang may 3 anak. Naghiwalay ang kanyang mga magulang noong bata pa lamang siya at muling nag-asawa ang kanyang ina noong si Gary ay 8 taong gulang. Mula sa murang edad, kulang si Gary sa pangangalaga ng magulang. Ang kanyang pagkabata ay malayo sa kapayapaan. Sa kawalan ng kanyang biyolohikal na ama, malayo ang loob sa kanyang amain at masyadong mahigpit ang kanyang lolo. Iniulat ni Gary na inabuso siya ng maraming beses ng kanyang nakatatandang kapatid noong bata pa siya. Nag-drop out si Gary pagkatapos ng grade 9. Noong 1961 sa edad na 17, sumali siya sa Marine Corps at nang maglaon, pinakasalan ang kanyang kababatang nobya na si Tonya Ann Talem at nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki. Gayunpaman, ang pagsasama ay nagsimulang masira pagkatapos ng 5 taon dahil naging napakaseloso na ni Gary at nagsimulang uminom ng malakas. Ang paranoia at pagiging lasinggero ni Gary ay hindi napansin hanggang sa sinabi niya sa isang kasamahan ang tungkol sa kanyang ideya na putulin ng dila ng isang opisyal. Habang nasa militar, madalas na mawalan ng poko si Gary at hindi makumpleto ang mga gawain. Minsan hindi niya rin makontrol ang kanyang galit. Sa isang sesyon ng pagsasanay, nakipag-away si Gary sa isa pang kasamahan sa kupunan. Gamit ang gayong matinding karahasan na ang nakaaway ay nagtamo ng bali sa kanyang balikat at ilang iba pang malubhang pinsala. Pagkatapos ng insidenteng ito, kinailangan ni Gary na sumailalim sa psychological treatment sa Arapahoe Hospital Psychiatric Ward. Sinabi ng mga doktor na ang kanyang malupit na pagkabata ay ang siyang unti-unting sumira sa kanyang pagkatao. Siya ay na-diagnose na may homicidal tendencies at isang hindi matatag na personalidad at din-discharge siya mula sa militar. Pagkatapos ay nagtrabaho si Gary ng iba't ibang trabaho, ngunit hindi nagawang tumagal sa mga yon. Isang araw umalis si Tonya, ang dating asawa ni Gary, kasama ang kanilang mga anak. Pagkatapos ng kanyang bigong kasal, si Gary ay naging isang lalaking stripper at naglakbay sa buong bansa. Ito rin ang panahon kung saan nagsimula siyang gumawa ng kanyang mga krimen. Inamin ni Gary na madalas siyang lumalapit at umaatake ng mga kabataang babae. Nang maglaon, umamin siya na gumahasa siya ng 15 kababaihan. Ang ilang mga biktima matapos makatakas kay Gary ay nagtungo sa pulisya para i-report ang krimen. Pero sa hindi malamang dahilan, palagi pa rin siyang nakakalaya. Sa isang pagtatanghal sa isang bar sa Las Vegas, nakilala ni Gary ang isang 17 years old na dalagang nagngangalang Leona Coates. Saglit na nag-date ang dalawa bago nagpa siyang magpakasal. Noong 1974, ikinasal si Gary sa pangalawang pagkakataon kay Leona Coates. Ang kasal na ito ay nagbigay kay Gary ng 4 na anak. Ngunit hindi pa rin ito matugunan ang pananabik na hinahanap ni Gary. Pagkatapos ng 8 taon, naghiwalay ang dalawa. Kalaunan ay sinabi ni Leona na siya ay inaabuso ng kanyang asawang si Gary tuwing nalalasing ito at tinutukan din siya nito ng baril. Hindi na makayanan ang malupit na pagkatao ng kanyang asawa, bumalik si Leona at ang kanyang mga anak sa bahay ng kanyang ina at pinutol ang pagkikipag-ugnayan kay Gary mula noon. Noong 1979, sinubukan ni Gary na akitin ang isang dalagang sales lady palabas ng tindahan. Pagkatapos tinutukan niya ito ng kutsilyo sa lalamunan at kinaladkad sa isang iskinitang may balak na halayin ito. Sinubukan ng babaeng magpumiglas at maswerteng nakatakas sa kabila ng maraming pinsala sa kanyang mga braso at leeg. Si Gary Davis ay nahatulan ng pananakot sa iba at nakulong ng 1 taon. Ilang buwan pagkatapos makalaya, muling inaresto si Gary. Sa pagkakataong ito, ang biktima ay 15 anyos na dalaga, anak ng kaibigan ng kanyang asawa
na pinagbantaan at hinalay ni Gary gamit ang kutsilyo. Sa pagkakataong ito para sa krimen ng panghahalay, ang sentensya ni Gary ay 4 na taon sa bilangguan kung siya ay magpapakabait sa loob. Sa bilangguan, isang kapwa bilanggo ang nagbigay kay Gary Davis ng address ni Becky Fencham, isang malungkot na babae, at nagsimulang magsulatan ng dalawa sa isa't isa. Sinabi ni Becky kay Gary ang tungkol sa kanyang 2 maliliit na anak na babae at ang kanyang hindi maligayang pagsasama sa kanyang asawang lasinggero. Pagkatapos lamang ng 2 linggong sulatan, tinanong ni Becky si Gary kung namimiss ba nito ang pakikipagtalik. Labis na humanga si Gary nang matanggap niya ang tanong na ito. Pakiramdam niya ay interesado siya sa isang babaeng hindi nahihiya o mahina at sa parehong oras ay may mayaman at malawak na imahinasyon. At ito ang siyang nagpasabik ng husto kay Gary. Sa wakas ay natagpuan na niya ang babaeng kanyang hinahanap. Gayunpaman medyo nabigla si Gary nang unang bisitahin siya ni Becky sa bilangguan. Si Becky ay napakataba at walang kilay. Mayroon din itong mga peklat sa kanyang dibdib at mga braso na nito ay resulta ng panghahalay sa kanya. Makalipas ang ilang taon, naaalala pa rin ni Gary ang pagkatakot niya kay Becky. Gayunpaman, wala nang mahihingi pa si Gary sa pagiging maasikaso ni Becky bilang kasintahan. Ibinili siya ni Becky ng TV, boots at isang mamahaling panyong seda. Dinadalaw ni Becky si Gary tuwing katapusan ng linggo at palaging binibigyan ng perang $10 to $20 bawat linggo. Sa isang pagbisita ni Becky noong 1984, tinanong siya ni Gary kung papayag ba siyang pakasalan nito. Sa gulat ni Gary, agad na pumayag si Becky at masigasig na sumang-ayon. Kaya nagpakasalang 2 pagkatapos at nagsimulang gumawa ng mga kakilakilabot na bagay ng magkasama. Nagpakasal silang 2 habang nagsisilbi pa rin si Gary sa kanyang sentensya. Hindi nagtagal, isa pang bilanggo ang nagpahayag ng interes sa 13-year-old na anak na babae ni Becky at tinanong si Gary kung maaari ba niyang sulatan ng dalagita. Hindi lang siya tumutol, dinalhan pa ni Becky ang presong ito ng isang espesyal na regalo, isang halos subad na larawan ng kanyang anak na babae. Natuklasan ang larawang ito at kinumpiskan ng bantay ng bilangguan. Si Becky ay kinasuhan ng sexual exploitation ng isang minor de edad at ang mga pribilehiyo sa pagbisita ng kanyang asawa ay tinanggal. Dahil hindi magkaroon ng physical contact, gumawa ng paraan ang bagong kasal na ito para panitilihing nagniningas ang apoy ng kanilang pag-ibig. Sa mga sensual na pag-uusap sa telepono, sinubukan ni Becky na sumunod sa mga pantasya at kahilingan ni Gary. Walang pakialam ang dalawa na ang mga tawag na ito ay sinusubaybayan ng mga gwardya ng bilangguan. Bilang kapalit sa mga gawaing ito, tumanggap si Becky ng 3 taong probasyon para sa pagsasamantala sa bata. Bilang karagdagan upang ang isang manghahalay na tulad ni Gary ay mapalaya pabalik sa komunidad, napilitan si Becky na ipadala ang kanyang mga anak upang manirahan kasama ang kanyang mga magulang sa ibang estado. Parehong sina Becky at Gary ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng korte. Isa pa, kinailangan ni Gary na lumayo sa dati niyang gawi, gaya ng pag-inom ng alak. Sa loob ng ilang linggo, tila maayos ang lahat. Ang mag-asawa ay nakakuha ng trabaho sa pamamagitan ng isang apartment complex at inilihim ni Gary ang kanyang pagiging lasinggero. Ngunit hindi tuluyang maitago ni Gary ang kanyang pisikal na pagkaayaw kay Becky at pagkatapos ay bumaling sa alak. Kalaunan ay sinabi ni Gary sa mga pulis na akala niya nung pakasalan niya si Becky, makakasanayan na niya ang sobrang katabaan nito. Akala niya si Becky ay isang lugar kung saan maaari siyang lumabas ng hindi nag-iisa. Pero nagkamali siya dahil malungkot pa rin siya kahit kasama pa niya si Becky. Kaya bumalik siya ulit sa pag-inom para punan ang kahungkagan sa kanyang buhay. Wala siyang makitang inspirasyon kay Becky. Sa kulungan, inisip ni Gary na nakilala na niya ang babaeng kanyang pinapangarap. Ngunit ngayon natagpuan ng lalaking ito ang kanyang sariling nakakulong sa isang bangungot na may katawang hindi niya kayang panindigan. Iminungkahi ni Gary na maglaro si Becky ng isang sexual swapping game at masigasig na sumang-ayon ng kanyang asawa.
Pagkatapos inanyayahan ng mag-asawang ito ang iba pang residente ng apartment complex na sumali. Bagamat madalas silang tinatanggihan paminsan-minsan ay may sumasang-ayon naman. Gayunpaman hindi pa rin ito sapat para kay Gary. Nagsimula niyang mapansin ang ibang mga babae at sinabi sa isang kaibigan na gusto niyang magdroga at halayin ng mga ito. Pagkatapos ng 6 na buwan, hindi na tinanggap sina Gary at Becky sa apartment complex. Inakusahan sila ng panlilinlang sa mga nangungupahan, pagsisinungaling, pag-inom, at pamumuhay ng walang kabuluhan. Pagkatapos, ay kinailangan ni Gary na gumawa ng resume na sinasabing silang mag-asawa ay kasal na sa loob ng 16 na taon at may malawak na karanasan sa pagsasaka upang makapag-apply sa pangangasiwa ng isang sakahan. Noong February 1986, nakuha ng mag-asawa ang trabaho at lumipat sa labas ng Arapahoe County, Colorado. Ang kalat-kalat na komunidad ang pumigil sa wife-swapping game ni Gary na maganap. Madalas na kailangan pang pumunta ni Gary sa bayan kung gusto niyang makipagtalik sa ibang babae at karaniwang sinasamahan ni Becky si Gary sa bawat oras. At unti-unti nagsimulang mag-usap ang mag-asawang ito tungkol sa pagdukot sa mga babae at gawin sila mga sex slaves. May 1986, sina Gary at Becky ay bumili ng semi-automatic rifle. Kapag tinatanong, sinasabi ni Gary na ginagamit niya ito para sa mga ahas na madalas na lumilitaw sa paligid ng bahay. Naglalasing si Gary sa mga araw na humahantong sa pagtapos sa biktimang si Virginia May. Sa panahong yon, ginugol ni Gary at Becky ang karamihan sa kanilang oras sa kalsada, naghahanap ng kanilang mainam na biktima. Mabilis na napagtanto ni Gary na ang taong hinahanap niya ay malapit na malapit lang sa tabi mismo ng katabing farm, ang payat at kaakit-akit na si Virginia May. Bandang 7:00 ng gabi noong July 21, 1986, dumating sina Gary at Becky sa bahay ni Virginia May. Nang siya lamang at ang kanyang 2 anak, edad 7 at 4 ang nasa bahay. Kanina tinawagan ni Becky si Virginia. Ang sabi ay dadaan ito para bigyan si Virginia ng damit para sa mga bata. Doon nagpanggap si Becky na hihiram ng mga kagamitan sa agrikultura upang maakit si Virginia sa kamalig. Dinala ni Virginia ang kanyang 4 na taong gulang na anak na babaeng si Krista. Hindi niya napansin na si Gary ay nagmamaneho rin papuntang kamalig at bumaba ng sasakyan. Bigla nitong sinuntok si Virginia sa mukha at kinaladkad papasok ng kotse. Samantala, hinabol ni Becky ang maliit na batang si Krista pabalik sa bahay at tumalon sa driver's seat saka mabilis na umalis. Dinala ng mag-asawa si Virginia sa isang liblib na bahagi ng bukid. Doon itinali nila ang isang lubid sa liig ng kanilang kapitbahay at sinimulan siyang halayin ni Gary. Sa buong pagsubok, patuloy na nagmamakaawa si Virginia May para sa kanyang buhay. Nangangakong babayaran ang mag-asawa ng pera kung pakakawalan siya nito. Gayunpaman, walang nagawa ang kanyang mga pagsisikap. Parehong sina Gary at Becky ay alam na kung ano ang kanilang gagawin bago sila dumating sa bahay ni Virginia. Isang hampas mula sa puwitan ng rifle ni Gary ang bumasag sa bungo ni Virginia. Ngunit ang biktima ay may sapat pang lakas upang itaas ang kanyang kamay sa huling pagsisikap na ipagtanggol ang kanyang sarili. Pagkatapos nito, umalingaw-ngaw ang 14 na putok ng baril. Nakahiga na ngayon si Virginia sa sarili niyang nagkalat na dugo. Pagkatapos ay itinago ni Gary at Becky ang katawan ng biktima sa ilalim ng isang tumpok ng dayami at umuwi. Matapos maaresto, sinabi ni Gary na may posibilidad na buhay pa si Virginia at nangangailangan ng tulong medikal. Iminungkahi niya ang isang deal upang ibunyag ang lokasyon ni Virginia kapalit ng pag-iwas sa parusang bitay. Ang mga otoridad sa una ay sumang-ayon sa deal na ito sa kondisyon na si Gary ay magiging tapat at magbibigay ng kumpletong impormasyon. Gayunpaman, ang mga resulta ng autopsy ay nagpakita na si Virginia ay nalagutan ng hininga mula sa pinakaunang putok ng bala at alam na alam ni Gary ang katotohanan ito, sumasalungat sa kanyang mga pahayag sa panahon ng deal. Sa bahay ng salarin na mag-asawa, natuklasan din ng mga pulis ang napakaraming mga laruang pang-sex.
Marami rito ay kay Becky. Bukod pa rito, nakakita sila ng mga liham na isinulat ni Becky sa kanyang anak na babae. Detalye sa kanyang mga pagsisikap para maging interesado si Gary sa kanya. Noong July 21, 1987, eksaktong isang taon pagkatapos iligpit si Virginia May, ang hurado ay tumagal lamang ng 3 oras upang maghatid ng hatol. Si Gary ay napatunayang nagkasala ng pagdukot at pagtapos ng tao. Sa korte, iginiit ni Gary na tatanggapin ang buong responsibilidad sa lahat ng krimen sa kabila ng payo ng kanyang abogado sa depensa. Tinangka ng abogado na iligtas si Gary mula sa parusang bitay sa pamamagitan ng pakikipag-argumento na dahil si Becky na parehong nagkasala ay nakatanggap ng habang-buhay na sentensya, dapat isaalang-alang ng hurado ang parehong sentensya para kay Gary. Gayunpaman, nabigo ang argumentong ito na kumbinsihin ng hurado. Si Gary ay hinatulan ng bitay noong October 13, 1997. Ang hatol para sa pagtapos ng tao ay isinagawa sa pamamagitan ng lethal injection sa Colorado State Penitentiary. Ito lang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa panonood. Mag-iingat po tayong lahat. Happy New Year po, naway pagpalain po tayo sa taong ito. Paalam!